So ako ba mag-start? Sige. Bibigyan na kita ng 5 minutes. Sama mo na siguro pati pagpapakilala mo kung sino ka. Sige. Hintay ko lang yung time, ha. Gawin ko na pala 6 minutes para kasama na doon kung para yung pagpapakilala mo sa minuto. Kung ano yung kinaaniba mo, etc. Okay, Vince, go. So yan, magandang hapon sa lahat, no. So ako pala si Vince Smoker, the great philosopher. So as I said na sa topic na to, napatutunayan ko na binigay sa mga Gentiles ang kaligtasan. Well, ang ipoprove ko talaga dyan, based in the Bible informations, na talagang yung kaligtasan na yan ay nasa Gentiles. Iko-quote ko yung sa Isaiah 49:6, and the rest yung sa Isaiah 42 42 verse 1 and 2. Doon kasi sa Isaiah 46, kung titingnan natin, sa ibang mga translations ng Bible, yung ginamit nilang translations kasi kanina, nag-specific sa Israel, yung ginagamit nilang translations. But sa ibang translation dyan, naka-word talaga yung Gentiles dyan, sa ibang translations ng Bible. Ngayon, sinasabi dyan, ibibigay niya ang kaligtasan doon sa mga Gentiles. Bakit nga ba ibibigay? Kasi hindi tinanggap ng mga Hudyo eh. At malinaw naman saka sa mga kasaysayan nung pag-exist ni Jesucristo dito sa lupa ay talagang nakikita natin na dinideny yung pagiging Messiah ni Panginoong Jesucristo. Nagkaroon pa ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon pa siya ng criticism. Kinikriticize pa siya ng mga Hudyo at that time. Kahit nakapropesiya na sa aklat ng Isaias patungkol sa darating na Kristo na yan, na magiging Messiah, kini-question pa din nila yung sa pananampalatayang Hudyo, yung salvations na yan na anak kay Kristo. Titingnan natin Isaiah 9:6, di ba? Kung babasahin niyo yung Isaiah 9:6, makapangyarihang Diyos, di ba? Kung titingnan niyo yung Isaiah 9:6, kasi may short lang kasi yung time, so i-summarize ko na lang yung mga verses. But hindi diyan nagtatapos ang isang propesya. Kasi si Jesus ay tinatawag the fullness of revelations. Pag sinasabi natin the fullness of revelations, siya yung tutupad sa lahat ng mga ni-revealed, siya yung tutupad sa mga sinasabi or sinusulat ng mga propeta. Kaya kung titingnan nyo, pag sinasabi natin the fullness revelation, dahil yung aklat ni Isaiah ay mga prophetic text yan na kailangan nating tingnan. So kailangan natin diyan yung pag-exist ng pinopropesiya na yan. Ngayon, dadali natin yan sa dahil nakasinter dito yung yung word na Gentiles doon sa Isaiah. Ito yung ipapa-exist ko dito sa Book of Matthew. Sa Matthew chapter 4, napakalinaw ang sinasabi sa Matthew chapter 4. 14 to 15, 16. At unahin pa natin sa 12. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na ninirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Naphtali. At gayon natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulon at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumisikat ang liwanag. So malinaw dito, ang versikulo kapitulo na tinutukoy dito, yung mga makasalanan, nakakita sila ng kaliwanagan. Yung nasa kadiliman, nakakita sila ng kaliwanagan. So ibig sabihin, yung mga kasalanan, mga makasalanan yun, nakakita sila ng kaligtasan. Diba? Nga lang, saan yun? Nasa pananampalatayang Gentiles. Why? Example natin dyan si Pablo. Si Pablo ay isang Hudyo, pero nagpa-bautismo siya sa pagiging Gentile, nagpasakop siya sa mga Gentiles. Si Pablo taga-usig yun eh. Hindi nila may deny yun eh.
Si Pablo taga-usig ng mga Kristiyano, di ba? So, sinasabi yan ni Pablo na talagang yung iglesia ng Diyos na yun ay kanyang inuusig dati. Pero, napapasakop siya sa iglesia na yun. Malinaw naman, mga hintil naman dun eh. Kaya naka-specific talaga. Nung unang pangangaral ni Panginoong Jesucristo, makikita mo talaga, nung pag nabilanggo si John the Baptist, Udyo yun yung aral ni John the Baptist nung nabilang binilanggo si John the Baptist, lumitaw ang pangangaral ni Kristo. Saan? Sa mga Gentiles. Kasi itong sa chapter 4, hindi ito lupain ng mga Hudyo eh. So, dahil hindi ito lupain ng mga Hudyo, lupain to ng mga Gentiles. Yung sinasabi kasi sa Isaiah 9:6, napakalinaw doon sinasabi, buong daigdig, di ba? So, kung titingnan mo yung buong daigdig ngayon, ang umiral na pananampalatayang Kristiyano ay Gentiles. Ang layo ng directory ng sinasabing mga Hudyo, mga Orthodox, makikita mo ngayon kung gaano lumaganap yung pananampalatayang Kristiyano. Nagkakaroon nga lang. Aminado ako dyan, nagkakaroon ng mga denominations at saka sekta. But, nagsintro pa rin sila, they're centralized the Christians belief. Kinikilala pa din nila si Jesus. But ang mali dyan, yung mga Hudyo. Di ba? Bakit hindi nila kilala si Okay, Jesus? time na, Kuya Vince. So, Kuya Nur, magtanong ka na, Kuya Vince. 7 minutes, go. Ay, wala pa yung time. Okay, unang tanong, handa ka na ba? Magtanong ka na bro, huwag mo akong palusutan ng mga ganyang filosofiya. Unang tanong nga, handa ka na ba? Next question. Okay, sige. Yung pinapaniwalaan mo bang Jesus Christos o Jesus Christos, naniniwala ba siya sa mga hintil? Yes. Kasi according sa book of Okay. wait mo na, sasagot pa ako. Yes, kasi according sa sa book of Isaiah 41, siya yung ipoprophesize eh. Siya yung tutupad sa pinoprophesize na words na yon at siya yung mag-exist doon, natatawaging Emmanuel. Okay, next question ko. Dito sa binigay mong Mateo chapter 4 verse 15 hanggang 16. Ito ba ay sinasabi mong connected sa Isaiah chapter 49? Yes, kasi sabi ng 14 sa katuparan ng sulat ni Isaiah, connected din doon. Okay, may nabasa ka bang lupain ng Zabulon at lupain ng Neptatil sa Isaiah chapter 49? Parallel yan, parallel. Hindi, Not- directly. Pakisagot. Not in the sense na Not in the Pakisagot. sense. Yes or no? Sige, yes. Bakit yes? Bakit Okay. yes? Anong talata mo nabasa sa Sasagot pa Isaiah ako. chapter 49? Sasagot Ay, ako, bro. ka pa ba? Oh, sige. Yes. Bakit sinasabi kong yes? Kasi parallel yan doon. Kasi sinasabi doon, buong daigdig. So kapag sinasabi nating buong daigdig, kasama na din to. Yung sinasabi nating binanggit ng lupa dito. Kasi buong daigdig ang mention doon sa sa Isaiah. So therefore, automatically, dahil sinasabi doon na buong daigdig, kasama din tong sa sinasabi dito mga land. Okay. Oh, Next sa question. Mateo chapter 4 verse 16, may nabasa ka bang buong daigdig? Yes. Kung titingnan natin, yes. Anong talata? Pakibasa nga sa akin. Isaiah 9:6. Sa Mateo kita tinatanong, hindi sa Isaiah. Kasama to sa buong daigdig eh. Dito nga tayo sa Mateo na binigay mo. Sa Mateo chapter 4 verse 16, may nabasa ka bang buong daigdig? Exactly, yes. Pakibasa nga sa akin yung buong daigdig. Isaiah 9:16 parallel dito sa Mateo. Hindi ko nga tinatanong ang Isaiah, tinatanong kita sa Mateo. Sagot lang naman kita eh. Moderator, categorical po. Binigay niya po ang Mateo Sagot chapter 4 na po moderator verse na 16. yes. Yung categorical Okay. na yes. Okay. Itong stand ko sa'yo. Kung meron kang nabasa sa Mateo chapter 4 verse 16 na buong daigdig, talo na ako. Sa Isaiah Challenge ko 9:6. sa'yo. Sa Isaiah 9:6. Sa Mateo nga kita tinatanong. Kabilang to eh, sa buong daigdig eh. Yung mga land dito, kabilang to sa buong daigdig. Tinatanggap mo ba yung aking hamon o hindi? Natanggap. Okay, pakibasa sa Mateo, asan yung buong daigdig? Okay, babasahin ko muna yung Isaiah 9:6 bago ako pupunta dito sa Sa Mateo nga kita tinatanong. Sabi mo babasahin ko, di ba? Ako din sa Dadirect Isaiah ka ba sa 9:6. Mateo o hindi? Babasahin ko dito sa Mateo. Okay, pakibasa muna ng Mateo bago ka tumalon sa Isaias. Tatahimik ka Para na. malinaw tayo. Tatahimik ka na. Go.
Ay, yun sa Isaiah 9:6, sinasabi doon, ibibigay niya sa mga hintil yung kaligtasan sa buong daigdig. Ngayon, dito sa Anong Isaiah, 9:6? sa Isaiah sa 49:6, sabi dito, sabi doon sa Isaiah 49:6, binibigay niya sa mga hintil yung kaligtasan sa buong daigdig yun. Ngayon, bakit kasama dito yung sa Mateo chapter 14? Kasi nasa loob doon ng daigdig eh. So sa makatwid, nabasa natin based sa dalawang verse na based sa dalawang aklat na pinagtagpo natin, nabasa natin dito din yung sinasabi nating buong daigdig kasi lupain ng Sibulon ay nakasama to sa daigdig eh. So, yun yung challenge mo. So, ibig sabihin, natalo kita sa challenge na yan. Haha, nakakatawa. Okay. Sige, dadirect pa rin tayo. Kukontinue Magtanong ka tayo. muna kasi natalo ka na eh. Wala ka namang nabasa sa Mateo. Okay. Pwede mo bang sa akin basahin ng dalawang Mateo verse, chapter 4 dalawang verse books, 15 hanggang books na. 16? Binurog ka ng dalawang books eh. Pakibasa ng Mateo chapter 4 verse 15 hanggang 16 kung meron kang nabasang buong daigdig. Kasama to. Sa buong daigdig, bakit sa'yo? Hindi ba to? Pakibasa nga. Saan yung buong Lupain ng daigdig Sibulon sa Mateo? dito, yung lupain ng Sibulon. Saan yung buong daigdig? Hindi ko tinatanong at ang saka lupain ng yung sa Dibulon. Jordan, kasama to ng buong daigdig eh. Hindi ko tinatanong ang specific, tinatanong ko Wala ang ka buong dyan. Basta daigdig. itong lupain ng Sibulon Di at ba kayo lupain ng mag-object? Naphtali, kasama to sa ano? Hinihintay ko lang mag-object kayo. Okay, objection moderator. Pinapabasa ko po sa kanya. Object, bahala kayo. Okay. Objection po Ano? moderator. Kasi po, ang sabi niya Sige. kanina sa Mateo chapter 4, may buong daigdig daw. Ngayon, pinapabasa ko po sa kanya, nasaan yung buong daigdig sa Mateo chapter 4, verse 15 hanggang 16. Sige, Okay, so Kuya Vince Walker, may mababasa ka daw ba? Verbatim ba yan? Sa Mateo, Yes. verse 4, Mateo 4, 15 to 16, may nakasulat daw ba ron? Letra por letra. Ang nakalagay, buong daigdig. Yun ang tanong ni Kuya objection, Vince. Mr. Moderator. Ulitin, Mateo. Counter objection ako kasi nag-objection Ano dyan. counter mo dun, Kuya? So, ang counter objection ko, dalawang ano aklat ang counter? babasahin ko dito. Ang counter objection ko, dalawang aklat ang babasahin ko dito kasi hindi ko naman pwedeng pagwalayin yung aklat eh kasi binuo yan eh. Ngayon, dito sa sa Mateo chapter 14, 16, 15 to 16 ay malinaw. Itong lupain ng Sibulon at sa lupain ng Naphtali at sa daanan ng Jordan ay nasa daigdig to eh. Ayas 49:6 na buong daigdig. Nasa sa kanya yan kung tatanggapin niya yung Biblia o hindi. Tanong kasi Kuya Vince ay sa Mateo. May mababasa daw ba ron? Hindi sa Isaiah, sa Mateo talaga. Mababasa yung mga Letra por letra nakalagay yung daigdig. mababasa talaga. Mateo. O mababasa yung lugar na nasa loob ng isang daigdig. Meron o wala sa Mateo? Mayroon. Yung mga lugar na nasa loob ng isang daigdig. Sige, yan yun na moderator. Sukur. I-wave ko na. Mag-stand na ako. Susukor. Sige, pagbigyan natin siya. Hayaan natin siya sa buhay. Ang bilis naman sumuko. Pakibigay po ng time, 6 minutes. Okay, 6 na minuto sa inyo. Isama mo na 1 minuto lang para makapagpakilala ka na rin. Sige. Anong reliyon ni Vince? Ayun, maraming salamat po, no? Maraming salamat po sa oras. Ako nga po pala si Nur, na isang mangangaral ng isang Hudeo. Okay? Nag-aaral po ako kasama po ang aking mga rabbis na sila Moshi. Okay? Ngayon po, tatalakayin po natin na hindi nauunawaan ng ating kapatid yung kanyang mga pinagsasalita. Una, ang sabi niya sa Mateo, sinisipon ako. Una, ang sabi niya po sa Mateo chapter 4 verse 15 hanggang 16. Mababasa daw doon yung buong daigdig. Ngayon, pinapahanap ko sa kanya, wala siyang mahanap, pumupunta siya sa Isaiah, pilit niyang tinatalon. Alam nyo, hindi po yan magkaparallel, ang layong-layo. No? Hindi nga sinabing quoted eh. Wala kang nabasang Zubalun, lupain ng Nephtali. Wala kang nabasa doon sa Isaiah chapter 49 verse 6. Wala ni isa.
sa buong chapter ng 49 hanggang papunta ng verse 7? Wala. Wala kang mababasang lupain na ganun. No, ewan ko ba kung saan ka tumatalon-talon para kang aso. Pero dito tayo. Una, naniwala si Jesus Christ niya sa mga hintil. Hayaan po nating sumagot yung Jesus Christ niya, no? Ang sabi po sa Mateo chapter 10 verse 5. Sa Mateo, ito inote mo to ha, Vince, inote mo. Sa Mateo chapter 10 verse 5 to 6, ang sabi nung Jesus Christ mo, huwag kayong pumunta sa daanan ng mga ng mga hintil. Hintil ka, hintil. Huwag daw sila doon pupunta. At huwag kayong pumasok sa alinmang daanan o bayan ng mga Samaritano, kundi saan daw? Sa mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Hindi sa mga hintil. Naku naman. Kinakalaban mo yung sarili mong guro, na yung Jesus Christ mong Jesus Christos na nawawala sa sarili. Ito pa, sa Mateo chapter 15 verse 24, inote mo rin yan. No, pakisama sa listahan mo, nawawala ka. Hindi ako isinugo sa mga nawawalang tupa lamang ng Israel. Okay? Hindi ako sinugo, kundi sa mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Saan daw siya sinugo? Sa mga Israelita. Hindi sa mga hintil. Ewan ko na lang kung paano mo yan lulusutan, paano mo yan lalagyan ng band-aid, no? Para masabi mo yun. Okay? Pero tatalon na ulit tayo dun sa Isaiah chapter 49 na mali yung pagkaunawa niya. Ganito po yun. Sa Isaiah chapter 49 verse 6, napilit niyang pinapamalian na sa mga hintil daw ibibigay yung liwanag. Maling-mali. Basahin niyo po ng maigi, no? Basahin niyo pong maigi nang maintindihan niyo. Samahan niyo akong magbasa at umintindi ng napakadali lang. Pishat lang yung gagamitin natin. In short, literal reading, no? Literal reading. Sa pishat na lang tayo, hindi na tayo pupunta sa iba. Sinabi ni Yahweh sa aking lingkod. Sino daw? Si Israel na aking lingkod. May mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. May mahalaga pa daw, bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nalabi o yung sa mga nawawalang Israelita, no? Ay gagawin kitang tanglaw o ilaw ng mga bansa. Sino daw yung ilaw? Yung Israel. Upang lahat ng daigdig ay maligtas. Ang unang source ng kaligtasan ang mga Israelita. Hindi sa mga Gentiles. Mali ang unawa mo, kapatid. Simple Tagalog lang, hindi mo pa naintindihan, nakakaawa ka. Philosophers ka ba talaga? Kung philosophers ka, pwede bang pakisabi sa akin kung sino yung Diyos na kinikilala ni, sino ba yung maganda? Ni Plato. Yan, isang magandang philosopher, si Plato. Hindi siya naniniwala sa Diyos mo. Yun. Maganda yun. Maganda yung pag-aralan, Vince, no? Yun na lang dapat pinag-aaralan mo. Huwag ka na sa Bible. Hindi ka bagay dito. Ngayon, takpo ulit tayo sa Mateo chapter 4, verse 15 hanggang 16. Kasi tapos naman na eh. Nabigay na natin yung talata na yung ilaw pala na tinutukoy sa Isaiah chapter 49 ay yung Israel. Hindi po yung Gentiles. Kundi bibigyan lang sila ng salvation. Hindi yung Gentiles ang kukuha ng salvation. Ganun lang umintindi. Napaka-basic na nga lang. Pishat na nga lang gagamitin natin. Di mo pa maintindihan. Nakakaawa ka. So, dito, total, binanggit mo naman yung Jesus Christus mo sa Isaiah 14, chapter 9, verse 6. No? Wala akong nabasang Emmanuel sa Isaiah chapter 9 eh. Baka sa Isaiah chapter 7 yung sinasabi mo. Yung Emmanuel, na baliko-baliko yung kanyang sinasabi, na hindi nyo naman binasa yung buong context ng Isaiah chapter 7, ni hindi mo kilala kung sino si Ezekiel. Ang kinuha nyo lang yung ibig sabihin ng Ezekiel. Emmanuel, ibig sabihin lang nun, God with us. Kasama natin si Jesus na Diyos. Tapos na ang usapan. Wala na tayong pakialam sa susunod na verse. Done. Ganun lang kayo mag-isip. Basic. Diba? Pero ayun, nakakatawa ka talaga. No? Direct na tayo doon sa question mo. Okay, time na, Kuya Nur. So, ang magiging moderator niyo muna ay si Jor.
Dito, nadidinig ako. Sasagot Ikaw lang yung po sana moderator ako ninyo kay Nor. Kasi po, Ay, sabi niya, gumamit Ay, po hindi siya ng ka bagong kasama sa technique. debate. Debate ito, bro. Hindi ka Debate kasama ito, sa bro. debate. Huwag ka Okay. makisawsaw. Okay, ibaba natin ang hindi sasangayon sa debate na ito. Okay, 7 minutes, Bihira ka, bro. Jertix. Bin Smoker. Ah, Pakibigay ng time ko. count, saglit lang ha. 7 minutes. Okay. Cross-examination starts now, bro. Okay, thank you. Tinatanggap mo ba yung word doon sa Isaiah 49:6 na buong daigdig? Tinatanggap mo yun, yes or no? Yes, sinatanggap ko yun. Okay. Dito sa dito sa Matthew chapter 4 verse 15 and 16. Itong Naphtali, itong Jordan, the land of the Gentiles, tinatanggap mo ba na nasa daigdig to? Nasa daigdig pero hindi sila connected. Next. So, tinatanggap mo ba din yung sinasabi doon sa Isaiah 49:6 na salvations unto Gentiles? Walang nakalagay na ganun. Next question. Okay. So, tinatanggap mo ba yung sinasabi ko sa sa Isaiah 9:6? Na ano? Yung talata sa Isaiah 9:6, tinatanggap mo yun? Na ano nga? Mo tanungin bro. O, magbibigay ka ng talata, hindi mo ilinaw. Nasa iyo yan, tatanggapin mo hindi. Simple lang naman tanong ko eh, tinatanggap mo ba o hindi? Kung mo tanungin ang Oo, tanong. tinatanggap ko kahit hindi mo alam sinasabi mo. Sige. Next question. Next question. Anong ang verse na ginagamit mo na tinitindigan mo na nasa mga hintil nasa mga Hudyo yung kaligtasan? Ano ang verse na ginagamit? O, yun na mismo. Isaiah chapter 49 verse 6. Ano sabi doon? Ang sabi doon, babasahin ko po ha. Moderator, nag-request po Go siya. Ano ahead. daw yung sabi Go doon. ahead. Pwede ko po bang basahin? Okay, thank you po. Sabi doon, sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nawala. No? Gagawin kitang ilaw ng mga bansa upang lahat ng daigdig ay maligtas. So yung Israel po yung magdadala ng kaligtasan. Next question. Sa pagkakahulugan mo sa Israel, bansa or buong daigdig? Bansa. Okay. One. Next question ko. Tinatanggap mo yung kaligtasan dyan sa Old Testament? Yes or no? Yes, tinatanggap ko lahat buo. Sino yan? Nalin? Yung kaligtasan dyan sa Ang kaligtasan ng Diyos lamang. Pero ibinigay niya to sa mga Israelita na kanyang lingkod. di mo bang may pakita mo ba sa akin yung Diyos na yan na sinasabi mong tinatanggap mo? Moderator, objection. Nagre-request po siya na ipakita ko daw yung Diyos. Nasa sayo yan kung may pakita mo, hindi. O hakaka Na hindi mo. ko mapapakita. Bakit ko naman ipapakita sa iyo? So di mo kayang ipakita yung Diyos na yan na sinasabi mong tinatanggap mo. Tama? Kaya ko siya ipakita kung gusto mo na ngayon. Tumalon ka sa mataas na building, makikita mo siya. Next question. Tawa ko na. Next question. Yes. Dito sa Isaiah 49, Tay ko lang ito. Isaiah 49 verse 1 and 2. Tinatanggap mo tong verse nito. Yes, sinatanggap ko yan. Pati diwa nito. Yes, lahat. Pati pishat hanggang sod. Tinatanggap mo to na isang propesya to. Nalin? Tinatanggap mo tong verse sa 49 na isang propesya to, prophetic to. Prophetic naman talaga yan. So yes. Dahil tinatanggap mo na prophetic, kanino ang pag-exist nito? Sa mga Israelita na mismo, ayan no, sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ang lingkod ko. Sa pamamagitan ko, ako'y dadakilain ng mga tao. Tapos na. Okay. So dito naman sa Isaiah 42 na 42 verse 1 ang latag ko kanina. Tinatanggap mo din tong verse na to. Ang alin, Isaiah?
Isaiah 42. Nilatag ko to kanina eh. Tinatanggap mo nito. Tinatanggap ko yan, Isaiah 42. Ibig sabihin, lahat ng verse na nilatag ko ay tinatanggap mo. Yes, yung explanation mo lang ang hindi ko tinatanggap. Wave na ako, Mr. Moderator. Okay, salamat. Rebuttal na ba to? Rebuttal na? Yeah. Okay. Ilang minutes yung rebuttal ninyo? 5 minutes yan. 10. 10 minutes ang rebuttal? Okay, Sino okay. yan? Ay, hindi, 5 Type minutes lang pala, 5. 5-7. Sorry. O, 5-7, okay. Sige, simulan na ng rebuttal ng negative ka bro o affirmative? Affirmative. Ako muna. Okay, affirmative side ni Vince Smoker. 5 minutes bro. Okay. So, we-need natin yung question and answer sa kanya. Kasi tinatanggap na niya eh, di ba? Ito yung problema dito. Tututol ka, pero pag pinapatanggap sa'yo, yung mga referensya, tinatanggap mo. Tingnan mo yung maganong mentality, di ba? Ano yan? Nakakatawa. Di ba? Kung matalino ka talaga eh, di ba? Makikita mo eh. Kapag tumututol ka sa isang perspektibo, pati doon sa nilatag ng ng isang presentator, dapat di mo tinatanggap yan. Tutol ka nga eh, di ba? How comes na napunta ka na tinatanggap mo pala yung lahat? Ano yan? Napansin mo, di ko pinapakialaman yung verse mo? Di mo ba nakita ang talino doon? Bakit hindi ko tinatouch yung verse mo? Bakit yung mga verse ko ang pinapaamin ko sa'yo? That's a part of agreement. Kain ka pa ng maraming bigas, bro. Tutol ka lang ng tutol. Tapos, kapag ipapatanggap sa'yo, ang referensya ng dala ng kakausap mo, tinatanggap mo, ano yan? Anong klaseng gano'n yan? Dapat hindi ka na naging affirmative, tanggap mo ka naman pala eh. Yun yung mga tanong ko, di ba? Agreement lahat ng tanong ko. Di ba? I-agree ka naman pala eh. Tinatanggap mo ba itong mga sinasabi ko dito? Tinatanggap mo ba itong mga referensya ko? Yes, tinatanggap mo. How come? Tingnan mo yung mga ganyan. Lalaban ka pa ng debate. Try mo, ako magiging affirmative. Tututulan ko lahat ng sasabihin mo. Pati referensya mo, tututulan ko. Kasi yun yung trabaho ko. Pagdating sa ere, sasakay ka din pala sa mga referensya ko. Ano yan? Libasa kasi kayo, nag-TikTok lang kayo, naging debatista na kayo eh. Pareho lang kayo ni Imit eh. Nag-TikTok lang kayo, nagiging debatista na kayo. Nag-TikTok lang kayo, nagiging criticism na kayo, di ba? Tapos yung realidad na nangyari na may mga may mga ebidensya talaga, hindi niyo tinatanggap. Bakit? Nasa linya kayo ng kritisismo eh. Eh sino yung kritisismo na yan? Sino yung nag-criticize ng truth? Di ba si Satan? Therefore, ikaw at si Imit, dahil kinikriticize ninyo yung nangyari noon, therefore, kayo ay mga sinagoka ni Satanas sa Revelation 3:9. Pumira. Simple. Di ba? Ang dami kong pinapatanggap sa iyo. Hindi ko na kailangan marami pang point of view dito. Kasi dito lang tayo nag-stay sa topic na to eh. Wala kang nilatag, di ba? Na sinasabing, hindi, bawal, hindi binigay sa Gentile sa mga kaligtasan. Dahil ganito, ganire. Saan lang nilatag sa mo? First position mo. Tingnan mo yung debate mo, nag-rebut ka na. First stage pa lang ng debate, you're using the rebuttals view. Alata eh, di ka marunong makipagdebate eh. Pangkanto lang yung nalalaman. Pangkanto lang yung nalalaman sa debate. Tingnan mo nga yung mga perspektibo mo. Alatang di ka marunong makipagdebate. Dapat ipipresento mo na yung big point mo dyan, yung hard point mo dyan. Sa unang pa lang. Di mo ba napansin, nilalaro lang kita sa sa mga tanong? Bakit?
Wala akong nakitang magic doon sa latag mo. Nonsense na yun sa akin yung mga latag mo eh. Kasi hindi siya nakaposisyon eh. Anyway, di naman talaga kayang magtindig ni Satanas ng ano, ng mga point of view eh. Para i-hard niya ang isang point of view. Di ba? Sa akin ka nga lang sumasakay ng mga bersikulo. Ibig sabihin, wala ka talagang dalang wala ka talagang dalang tawag dito. Wala ka talagang dalang ebidensya. Kwento lang yung alam mo. Ayun lang, moderator. Yun yung nabata ko dyan. Okay, salamat. Ang yung question, 7 minutes. Ah, 7. 7, sige.